Girl, i-appreciate mo yung effort ng boyfriend mo kesa sumbatan siya sa mga pagkukulang niya o yung mga wala sa kanya. Kasi una, mas gaganahan siyang ibigay ang lahat sa'yo, maging ang mga gusto mo. Kasi, based sa mga pag-aaral, ang mga lalaki raw ay natural para sa kanila na maging hero, malakas, best man, o hanggat maaari, maging perfect sa paningin ng babaeng kanilang pinakamamahal. Kapag yung jowa mo may naibigay sa'yo o nagpo-provide sa'yo, acts of service, nag-e-effort siya, malaki man yan o maliit, tapos in-appreciate mo, sinasabihan mo ng, salamat mahal, binili mo talaga yung paborito ko, salamat sa pagsundo salamat sa pagsama sa akin, thank you sa flowers, thank you sa pa-date kagabi. At nakikita niyang, na-appreciate mo talaga yung effort niya. At nakikita niyang, na-appreciate mo talaga siya. Yung efforts niya, yung mga binibigay niya. Nakikita ka niyang masaya at thankful doon sa mga ginagawa niya para sa'yo. Na worth it lahat ng mga efforts niya. Alam mo ba? Sobrang saya na ng puso niya kapag ganun. Pakiramdam kasi niya, nagtagumpay siya o successful siya bilang partner mo. Mas gaganahan siya na gawin ulit yung mga bagay na yun dahil alam niyang appreciated siya. Masaya ka o doon ka nagiging masaya at doon niya nafe-feel yung pagiging hero niya sa'yo. Kumbaga, yun yung positive reinforcement sa kanya. Sa susunod, mas lalo pa siyang mag-e-effort sa'yo. Kasi nga, appreciated siya doon sa mga efforts niya o sa mga ginagawa niya para sa'yo. Alam niyang nakikita mo talaga yung value niya. Pero kapag sinumbatan mo siya o susumbatan mo siya dahil palpak siya, may pagkukulang sa kanya, o may mali sa kanya, kulang yung efforts niya, o kung ano-ano pa diyang pagkukulang niya. Girl, aatrasin siya, tatahimik, at madi-discourage, o manghinaan siya ng loob na bigyan ka ulit ng flowers. O kaya, i-date ka ulit. O di kaya, sunduin at bigyan ng time. Kasi, sa isip niya, bakit pa ba ako mag-e-effort kung di rin lang naman niya ako nakikita na-appreciate, na wala lang silbi yung mga ginagawa ko, yung mga efforts ko, o yung mga binibigay ko. Magagalit pa rin naman siya. Hindi pa rin niya makikita yung value o yung worth ko. Kahit ginagawa na ko na yung lahat o yung best ko para lang ma-appreciate niya ako. 2. Ikaw, yung magiging favorite place niya. Alam mo girl, yung mga lalaki, mas madami yan silang mga pressure sa buhay. Pinipressure sila sa trabaho, pinipressure sila na magkapera, pressure na maging successful, pressure na magkabahay, pressure na maging matatag, kasi bawal daw silang umiyak o maging mahina. Kapag ikaw, girl, pinapa-feel mo sa kanya na hindi ka stress sa buhay niya. Nare-relax siya kung ikaw yung kasama niya. O kung magkasama kayo. Nako, magiging favorite person at favorite place ka niya? O sabihin na natin, ikaw, yung pahinga niya. Yung ganun? At dapat ganun. Ikaw, yung nagiging safe space niya. Yung mga yakap mo, yung mga appreciations mo, yung ngiti mo, yung pagiging supportive mo, sapat na yon para sa kanya, para makalimutan niya kung gaano kahirap at kapagod yung mundo sa labas. Nagiging pahinga ka niya, hindi dagdag stress o problema. 3. Nagiging stronger yung relationship nyo. Kapag yung jowa mo, girl, palagi mong pinapagalitan o sinusumbatan ng mga mali niya o yung mga pagkukulang niya, hindi naman yan laging nakikipag-away sa'yo. Pero alam mo kung ano yung mangyayari. Iiwas lang yan siya sa'yo. Tatahimik siya ng pasimple, titiisin niya yung mga sumbat mo, pero habang tumatahimik siya, unti-unting nagiging cold siya at unti-unting lumalayo, nababawasan, o mas worst, mawawala yung pagmamahal niya para sa'yo. Dun, sa kaloob-looban niya. Nabubuo yung resentment o yung tahimik na sama ng loob niya sa'yo. At pagkaisang araw, mapapansin mo na lang na nagiging cold na siya sa'yo. Hindi na siya nag-i-effort o kaya distance na siya sa'yo. Hanggang sa hindi niya na matiis, bibitaw na talaga siya. Hindi dahil hindi ka na niya mahal, kundi dahil napapagod na siya. Napagod na siya kung paano mo siya trinato o yung poor treatment mo sa kanya.
Napagod na siyang makinig sa mga sumbat mo, sa ingay mo, o sa mga reklamo mo sa kanya. Pero, kung gagawin mo yung opposite din yung mangyayari. The more na ina-appreciate mo siya, the more din na lalapit siya sa'yo. Mas close sa'yo, mas sweet sa'yo, at mas mag-e-effort pa siya o mas i-love ka pa. 4. Tinuturuan mo siya na maging open sa'yo. Kung alam ng jowa mo, kung magkamali man siya o magkulang man siya, ay kakausapin mo siya ng mahinahon o malumanay. Iintindihin mo siya, may appreciation pa rin kahit may nagawa siyang mali. Mas magiging transparent siya sa'yo, hindi niya kailangang magtago sa'yo kasi alam niya na ligtas siya o safe siya na magpakatotoo sa sarili niya sa'yo. At 5, mas rerespetuhin ka niya bilang jowa niya at bilang isang babae. Ang babaeng marunong mag-appreciate at mag-control ng galit, inis o sumbat ay ibang klaseng maturity yan at nakikita yan ng jowa mo kapag ganyan ka. At rerespetuhin ka niya hindi lang bilang isang girlfriend niya, kundi bilang isang babae na marunong magdala ng sarili niya o ng emosyon niya. May mataas na EQ o emotional quotient. Kasi kapag mataas yung respeto ng lalaki sa'yo, mas iingatan niyang saktan ka o gumawa ng mga kalokohan. Kasi alam niya sa sarili niya na napakaswerte niya sa isang katulad mo na hindi mo siya kinukulong at pinahihirapan. Kaya girl, i-appreciate mo yung bawat effort ng jowa mo, yung mga tulong o yung mga sacrifices na nagawa niya para sa'yo. Maliit man yan o malaki, konti man yan o marami, kung para sa'yo, kulang man o hindi, at least, nag-e-effort pa rin siya. Pero kung gusto mo na mas mag-e-effort pa siya sa'yo, mas mamahalin ka pa, o kung gusto mo na palagi kanyang bibigyan ng flowers, bigyan ka palagi ng time, papakinggan ka niya, ibibigay niya lahat ng mga gusto mo. Isa lang ang secret dyan. I-appreciate mo lahat ng efforts niya. Kung ano yung mga ginagawa niya sa'yo na gustong gusto mong gawin niya sa'yo o gusto mong palagi niyang gawin sa'yo, dun mo siya bigyan ng reward o appreciation para uulit-ulitin niyang gawin yung mga bagay na yon kasi nga nakatanggap siya ng reward, yung appreciation mo na gustong-gusto niyang marinig o matanggap galing sa'yo. Uulit-ulitin niyang gagawin yun kasi alam niya na doon ka niya nakukuha, doon ka nagiging masaya, doon niya nafe-feel na valuable siya, na provider talaga siya, na hero siya sa'yo. Yung mga ganun, doon niya nalaman na doon ka pala magiging masaya.